Hey, what's up guys? Once again, narito tayo upang mag-vlog about sa solar panel and e-bike. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, and click the notification bell for more update. Dito lang yan sa Botsky TV. Okay? Okay. Hey, what's up mga kanayon? Meron po tayo dito ngayong i-review na e-bike. Ito po ay nabili ko sa online. Bali siya po is 48 volts ang kanyang 350 watts ang kanyang motor. And i-share po natin ito sa inyo kasi po ito nung nabili ko ay may charger na kasama pero hindi na naglaon. Mga 2 to 3 months nasira na yung kanyang factory charger na kasama. Yan. Bali ang nangyari, ang ginawa ko para ma-charge pa rin siya, convert ko na siya sa solar panel. Bali yung pong pinakita natin kanina doon sa bubong, yung po yung magiging source ng kanyang power to charge. Bali nag-provide din po ako ng isang solar charger. Ayan. Sa ngayon po medyo umaga pa. Ano po siya? Bali ang kanyang battery is 57.6. Panel is 13.17. Yung charge niya is full na po siya kasi ito po ilang araw nang naka-charge. Yan po, ayan. Kita nyo? Panel 13.7. Yung charge niya ay 0 na kasi po full na siya. Panel 13.7, tapos charge 0 full charge na, tapos battery niya is 57.6 volts. Bali nag-over, hindi po siya masyadong accurate doon sa kanyang voltage reading. 57.6 yung kanyang battery, pero ang total po lang talaga is 48 volts dapat. Ganoon naman po talaga medyo nag-i-exist yung kanyang voltage pag galing pa siya sa controller. Bali ang ginawa po natin dito is yung dati niyang charger, ito yung dati niyang charger, ito yung dati niyang charger na wire. Ayan. Ayan. Inon po natin yung ilaw para medyo makita natin. Ito po yung kanyang, itong wire na to, ito yung kanyang dating charger. Pinutol ko dito, tapos kinunik ko dito sa output nitong solar controller. Bali itong solar controller na ito is, ang input po nito is 12 volts galing doon sa ating taas sa bubong. 12 volts po yung ating panel doon na 200 watts. Papunta dito sa ating controller. Ang pasok po nito dito ay 12 volts. 12 volts ang pasok dito. Tapos ang magiging output po niya is 48 volts. Yan. Papunta na po siya dito sa ating. Ito po, meron po siya ditong fuse to protect in case na may karoon ng defect or damage. Yan. Papunta siya dito sa ating e-bike. Yan. So kung dati po nagko-consume pa tayo ng kuryente to charge yung ating e-bike. Ngayon hindi na po. Mas naging efficient po siya ngayong gamitin kasi hindi nyo na kailangang gumastos ng electricity para ma-charge yung e-bike. Ngayon libre na siya sa kuryente.
bili na rin yung kuryente yung papasok sa kanya ngayon kasi galing na siya sa ating solar. Mas naging efficient po siya kumpara dati na kailangan pa siyang i-charge sa kuryente para magamit at tumakbo yung ating e-bike. Ngayon hindi na po. Nakakuha na tayo ng charger, free charger from the sun, free energy from the sun. Yan po. Ito po yung kanyang battery gauge. Yan. Tara natin yun. Ayun. Full charge po siya lagi. Anytime na gagamitin ko siya, hindi ako magwo-worry. Hindi tayo magwo-worry na baka lubat, hindi nakalimutang i-charge sa kuryente. Ngayon, lagi siyang pag ginamit mo, lagi po siyang full charge kasi ginamit mo sa labas, pumunta ka ng labas. Pagdating mo ng bahay, pag uwi mo, ayun, i-charge, saksak mo lang ulit yung charger ng solar. Anytime, hindi mo naman siya kailangan dali-dali ng pag-charge, basta may araw, mag-charge na po siya. Kaya pag ginamit mo, basta ginamit mo, pag inom mo, lagi po siyang full charge. Ayan, full charge. Libre na lahat. Libre sa kuryente, libre sa gasolina. Wala ka nang poproblemahin. Lagi kang may charge ang e-bike. Kahit pa brand out. Kung brand out, meron ka pa rin charger. Pwede pa rin siyang mag-charge. Ayun. Meron din po, nilagyan din po natin dito ng kaunting sound system. Yan. Yan. Naging mas maganda po yung kanyang proseso ngayon. Buhat nung nasira yung kanyang charger, hindi na tayo ng problema. Hindi na ako nag-purchase online or hindi na ako bumili ng charger niya para ma-charge sa kuryente. Naging libre na siya lalo lahat ngayon. Kung dati libre na sa gasolina, ngayon libre na sa gasolina, libre pa sa kuryente. O diba, mas efficient siya ngayon. Mas naging kapaki-pakinabang po siya ngayon kumpara noong dati. So, bali, yun po yung ating mai-share sa inyo mga kanayon na magandang pangyayari yung pagkasira ng charger ng aking e-bike kasi nga lalong naging efficient siya ngayon kumpara nung dati. Dati magko-consume ka pa ng kuryente para ma-charge yung e-bike. Ngayon, wala ka na talagang gagastusin dito. Zero maintenance na talaga siya pagdating sa usapang charge. Yan. Napakaganda po ang dahil buhat nung nasira siya yung charger, hindi na ako problema na magcha-charge. Pag burn out, hindi na ako problema kung hindi matcha-charge yung e-bike ko kasi nga meron na siyang other source of charging. Yan. Anytime pwede mong gamitin, anytime pwede mo siyang i-charge. No limit na po siya. Bali po, sa ating next video, kung tayo ay makakapag-upload ulit sa isang araw, ipapakita ko naman po sa inyo yung i-attach ko dito mismo yung solar panel para makita nyo siya ng buo kung paano siya mag-function. So yun lang po mga kanayon, at marami pong salamat. Thanks for viewing sa ating video for today. Bye bye. Ito po si Kanayong Botski TV. God bless and maraming salamat. More power sa inyong lahat.